Hindi ko lang 500 din may isa. Pero mga ganyang size na. Mabenta ka. Si Jun din, mabi. Yung flower horn lang ko sa una yung i-display. Oo, nadaw siya. I don't know. Pero wag pag ko kita account kita aning ako ano. Sa Grabe actual? pa ano. Gwapo kay ka siya. Parang yung lakmar na nung maliit pa. Inano, baligya na niya siguro. Hindi pa daw. Okay. Haroy. Ayaw na lang mamaligya. Ano na siya? Parang meron yung support. Unsa man yang gibutang ani? Guys, naiibog kami sa mga tanom niya kasi Tagalog pala ito si Kuya, oy. Ang tataba. Tapos ang dadami. Ha? Ano to, mga payat? Dapat magtagalog ka di. Pero siya, gwapo ka ay ang siya, pinakakit. Okay. Kasi imported na siya. Uy, Diyos ko, ang mamahal lang yung mga pagka. Kasi ang kuhan ko, 1.5. grabe ka din no? Hindi ka magmahay, magtanaw. Nakatanaw ra galit ha. Wala na ta nagmahay. Bakit ganyan yung kanyang ano? Mang kalina, ang iyang variety, Gimix small na? lang iyang kuhan, lahi siya nga kuhan, gwapo ka siya tanahon. Uy, kadako na dahil diri si ang kuante. Grabe din siya butanganan. Oh, iya butanganan kay kuan. Bunga. Wow. So kana, ang price na 1,000 na, Nasa 500 to, pero 500. ano po siya? Hala, oh. 500 ang isa ka buo. So makapalit pa Potential mo. na siya. Potential na siya. Oh, wow. Maliit pa ng ano. Wala man tayo na. Mo dako. Nga naman di mo dako. Special na bahog. Katumandong bahog ti pang ano di ay. Tigok na. Ya ato ang bahog Pero floater ano ra. po kasi naka-ready na to pang ano eh. Pang Yung tawag nila doon. May Pang grooming display. challenge kami ngayon. Tapos 1.5 ang entry. Pero may chance sila manalo ng ano. Pag mo palit ka na, pwede ka mo daog. Kung issue ni mo. show gali na siya kung unsay pinakanindot. Yung ano may-ari ng ano. Yung malaki. May-ari na, may ko na, nagpalitan na. Thank you. May bumili mo dyan. Wala yung try. Mangula mo. Kripis. Kana mo na nindot. Kripis. Bayaan ko na lang sa... Pero pwede. Amo ano nga. Di ba good size na yan? Oh? Aba, ano, breeder na sila lahat. Breeder na sila. Ang gitag So pwede na ibalik kung sa, kung ano. di pa sila breeder, pwede makao na. Dito, 2.5 pa rin ang kilo. Good size na siya. Mao makaon din na. Ang kay maklaro. Buntag siguro, klaro. We're not an expert with this, so, guys. So we just tried it and we do not know if mabuhi ba na sila kung naay mga kung gikan sa dagat, corals. We buy this air pump kaganina and then kay nag-ipot nga naman ang silagon na sila sa taas ganina tanan. So nagmuha mi ana manggihumulan og tubig kadali. Ano ba no? Butangan yung picture niya ba? Coral. Butangan daglay. Sa ilalom. Ano siya kayo? Siya forest. Siya yung minimal forest, cave, style, cave and log, forest and rock. So yun na nga mga Inday, kahit na maglaag-laag pa ang mami, pag-uwi sa bahay, hindi pa rin nababago ang itsura ng mga trapuhunon at saka mga ang lahat-lahat ng mga kagubot dyan. Tayo talaga ang maglilinis, walang iba mga Inday. Kaya ang hirap talaga maging nanay, pero worth it naman talaga. Kaya pagdating namin mula doon sa kinuhaan namin ng mga isda at ng mga plants,
para sa aming aquarium. Ay, ito na talaga, naglilinis na ako dito, naglaba, while di ba, pinag-multitask ko na yan lahat. Ang pagiging nanay, no, hindi yan talaga para sa mga mahina ang loob ay. Dapat talaga malakas ang loob mo dahil hindi lang bata ang iyong aarugain, lahat-lahat na lang. Mula sa sa bahay talaga, no, hanggang sa magtrabaho ka pa, hanggang sa pagpapalaki at basta. Mahirap na magkalisod-lisod talaga ay. Kaya, saludo ako sa lahat ng mga nanay dyan. Magtagalog na lang talaga tayo sa pag-voice over natin dahil nahawa tayo doon sa mga nagkausap natin kanina na businessman, kahit bata pa siya, pero grabe yung kanyang ginawa. Siya na yung nagpalaki ng kanyang business sa pamamagitan ng pagbili-bili at pagsali sa mga contest, mga isda at saka crayfish yung kanyang tinalaki. So naglagay talaga kami ng crayfish dyan at matagal na ito na video, kaya ang crayfish ngayon, no, napakalaki na talaga. Pero sa sobrang laki niya, no, hindi namin namalayan na lahat ng mga isda na nandyan ngayon nakikita ninyo ay naubos na. Hindi ko alam kung carpa ba o ang crayfish ang kumakain sa kanila, guys. Sa mga oras na ito, habang ako ay nagbo-voice over, meron ng 2 aquarium ang nabili ko, no. Meron ng maliit lang at doon ko nilagay yung mga natitirang 5 isda na lang, tapos yung mga karpa na yan dyan. Yung mga karpa ay lumaki na pero 2 na lang sila naiwan at isang malaking crayfish. 2 crayfish ang nilagay namin dyan, mga inday, pero yung isa ay namatay kaya isa na lang yung naiwan. At balik na tayo sa ating paglalaba, guys, no? Sa mga panahon na yan ay wala pa kaming automatic na washing machine. Kaya yung ginawa ko dyan ay mano-mano at manual lang talaga. Buti na lang at may dryer kasi naman sa taas lang kami naghalay o nilagay namin doon ang mga na-dry ng mga damit. Mabigat pa naman ang mga labahin natin ay. Ayan na, umakyat ako sa taas, guys, at doon ako maglagay ng mga gamit, no, at mga mahirap talaga mag-voice over. O, ito pala yung forma ng aming taas, guys. Dati dito kami natutulog pero sobrang init at wala namang aircon. Kaya pinaayos namin yung aircon sa baba at doon na lang kami natulog kahit na wala ng mga tao dito sa itaas. Marami mga nagsasabi na magkuha daw kami ng mga helper. Ay, kayo ang magbabayad. Hindi na. Meron naman ako mga anak at malalaki na sila. Kaya sila na lang yung pinagagawa ko minsan sa pagmamap, sa paghuhugas ng mga pinggan. Mas mabuti na yung matuto sila. Dahil darating talaga yung araw na sila na lang, kung mag-college na sila, maiiwan silang mag-isa at dapat alam nila kung paano gawin ang lahat ng mga gawain kahit na sila ay lalaki. At ito na nga, pinagmamap ko si Kuya yung assignment niya dito sa kitchen at yung assignment naman ng ikalawang kapatid niya ay doon sa sala. Medyo malaki-laki ang aming bahay, guys. At nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon dahil natapos na ito. Kaya nga lang, yung choice namin na puti, parang mamahay na ako kasi puti lahat, madaling mahugaw. Hindi pa naman madaling mag-maintain ng mga ganito. Magpapasalamat talaga ang mga magiging asawa ng ating mga anak balang araw kapag tinuruan natin sila kasi mahirap naman talaga magkalisod-lisod. Hindi pwedeng ang asawa lang ang maglilinis ng bahay dahil 2 naman kayo at partner naman kayo. Hindi ka naman kumuha ng katulong siguro, no? Dahil yung asawa ay minsan, parang katulong lang talaga ba? Hindi pa binibigyan ng allowance. Kaya sana yung makarinig nito ng mga bana dyan ay mahiya naman kayo. Oy, inaanakan nyo pa, binago nyo pa yung mga katawan, tapos, sinasaktan nyo pa minsan, at tapos hindi nyo pa binibigyan ng allowance, tapos ginawa nyo pang katulong, tagahugas, tagaluto, ay hindi pwede talaga ang mga ganyan-ganyan na mga bagay talaga. Sana sa lahat ng mga babae dyan ay magiging wise kayo, lalong-lalo na kapag mga dalaga pa, na huwag talaga kayong pumili ng lalaki na walang pera, na hindi kayo bigyan ng bahay at kayo pa yung magbabanat buto para sa inyong pamilya, hindi pa bibigyan kayo ng mga allowance, hindi pa kayo bibigyan ng mga basic needs katulad ng pagkain, hindi pa magbabayad ng kuryente, ganyan. So talaga maging wise kayo at i-love nyo muna yung sarili nyo dahil ganito yung trabaho ng nanay sa loob ng bahay, mag-anak-anak pa, mag-alaga pa ng bata, maglilinis pa yan siya. Pwera na lang kung meron kayong mga pambayad sa inyong mga helper. Depende naman talaga yan sa inyong mag-asawa, no, kung ano yung mga kasabutan ninyo. Sa amin, hindi na kami, dahil natagam na kami, ayaw namin na magpasulod ng mga tao dito sa loob. Tagalog yan, hindi na pwedeng ayaw namin dahil mahirap mag-trust ngayon ng mga tao. So, instead na ganyan, kami na lang talaga yung mga nagtutulong-tulungan. So, yung asawa ko, siya yung tagaluto. Siya naman magbabayad sa lahat ng bills. So, deserve ko din yung ganito. Pero, hindi talaga pwede sana Baka pwede, nakakapagod at nagbe-breastfeeding pa ako niyan, ha?
sa lagay na yan. So nagpahinga muna ako saglit guys. Nagmuni-muni ako, nagwatch ako ng video ni Apostle Catherine Creek while tanaw ko naman yung aquarium namin, napakaganda naman talaga. At pagkatapos niyan na magpahinga ako ay talagang larlar talaga ako. So hindi madali talaga no, sana ay makuhaan nyo ng base itong ating buhay at sana ay mag-ano talaga kayo guys. Oh, alam nyo na kung anong gagawin niyo dahil matanda na kayo. Mamili na lang kayo ng mga mayayaman. Matandang, madaling mamatay. Diyos ko. Joke lang. So, yun na nga guys. Natapos na natin ang video. At maraming salamat ulit sa inyong panonood. At sa mga panahon na nag-edit ako ngayon, ay buntis ako. And I am 5 weeks and 3 days pregnant. At ika-5 na. Larlar na nga tayo. Ay, basta mag-update na lang ako sa inyo. Bye.